Simula nga po ng mabaon ng top-seeded team na Detroit Pistons ng 1-3 sa kanilang first round laban sa Orlando Magic, marami nga mga fans at analysts ang nagsabi hindi na nga daw kaya pa ng team na ito makapag-comeback sa serye. Hindi nga nila kayang sabayan ang physicality ng Orlando, sabayan mo pa ng pag-struggle ng ibang mga role player. Pero sa kabila ng pagdududang ito, sa Pistons pinatunayan ng team kayang-kaya nilang mag-compete sa kampyonato. In fact, matapos nga nilang maipanalo ang Game 5 at makapag-comeback sa Game 6 mula sa pagkakabao ng 24 points at tuluyan na nga po nilang naitabla sa 3-3 ang serye at napuwersa ang Game 7 kung saan gaganapin nga ito sa kanilang home court. Kaya may pagkakataon na ang number 1 seed na makaabante sa second round kapag nagawa nilang maipanalo ang Game 7 at tatapatan nga kung sino rin ang mananalo sa pagitan ng Cleveland Cavaliers at Toronto Raptors, which is kaabang-abanga para sa Eastern Conference Playoffs. Samantala, bago pa magsimula ang second round series sa pagitan ng Lakers at OKC, marami na naman nga mga analyst ang nagsabi liyamado dito ang defending champions. Bukod sa sila ang mas malakas na team, hawak rin naman nila dito ang home court advantage. 4 na beses rin naman ngang tinalo ng OKC Thunder ang Lakers sa regular season series, kaya wala ngang rason ang OKC na matalo mula sa Lakers. Pero may ilang mga fans ang nagsabi na ibang-iba rin naman ang laro sa regular season kumpara sa playoffs. Mas handa ang lineup ngayon ng Lakers na kalaban ng OKC since inaasahang gagawa sila dito ng ilang mga adjustments sa depensa. Meron ngang ipangtatapat ang Lakers sa superstar ng OKC na si SGA at iyan si Marcus Smart na siyang gagamitin nila bilang main defender nito buong game sa kanilang magiging serye. Kung ano nga ang ginawa nila kay Kevin Durant noong Game 2 at kay Alperen Sengun, ganun din ang gagawin nila sa OKC at kay SGA. Sa kabilang banda dito naman, dismayado ang mga fans at analysts sa Boston Celtics dahil sinayang lang naman ang kanilang team ang dalawang magkasunod na pagkakataon para tapusin ang serye laban sa Philadelphia 76ers. Imbes na makapasok sila sa second round at kalabanin naghihintay na team ng New York Knicks, makikipagsapalaran pa nga sila sa do or die Game 7. Kapag natalo pa sila dito sa loob ng kanilang sariling home court, magiging isa nga itong malaking kahihiyan sa history ng kanilang prangkisa dahil posibleng mapabilang sila sa mga teams na nag-choke mula sa pagkakaroon ng 3-1 lead sa playoffs. May ilang mga analyst ang nagsabi alam nga ng Sixers ang kahinaan ngayon ng Boston Celtics since masyado nga silang nagdedepende sa 3-point shooting ng kanilang mga players. Kapag hindi nga pumapasok ang mga tira, hindi nga sila gumagawa pa ng paraan para makapagtala ng puntos sa ilalim ng basket. Kaya eto ang nagiging problema ng kanilang team na posibleng samantalahin ng 76ers sa kanilang magiging Game 7. Though liyamado ang Boston Celtics sa Game 7, kitang-kita na may palag ang Philadelphia